Hello sa inyong lahat at welcome muli sa ating channel. Ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Tatalakayin natin ang isang sensitibong paksa sa paraang medikal at impormatibo. Mahalaga ang pag-unawa at paggalang sa bawat desisyon ng isang tao para sa kanyang katawan, basta't ito ay ginagawa ng may sapat na kaalaman at kaligtasan. Ang impormasyong ibabahagi dito ay hindi pamalit sa propesyonal na payong medikal. Palaging kumonsulta sa isang lisensyadong doktor para sa anumang usaping pangkalusugan. Ngayon, ano nga ba ang tinatawag na maliliit na bola? Ito ay mga maliliit na implant, karaniwang gawa sa silicone na medical grade o titanium, na ipinapasok sa ilalim ng balat ng lalaki. Ang dahilan sa likod nito ay iba-iba, ngunit madalas ay may kinalaman sa pagnanais na baguhin ang itsura o pakiramdam para sa kapareha. May mga haka-haka na ito ay nagpapataas ng kasiyahan, ngunit mahalagang tandaan na ang mga epektong ito ay hindi garantisado at lubos na subjective. Ang pamamaraang ito ay isang uri ng body modification at dapat isagawa lamang ng isang profesional sa isang malinis at ligtas na kapaligiran. Paano nilalagay ang maliliit na bola? Ang proseso ay nagsisimula sa isang konsultasyon sa isang kwalipikadong profesional. Susuriin ang iyong kalusugan at tatalakayin ang mga inaasahan at panganib. Kapag natuloy, ang lugar ay lilinisin at bibigyan ng local anesthesia upang mamanhid, gagawa ng isang maliit na hiwa sa balat. Mula sa hiwang ito, bubuo ng isang maliit na bulsa o pocket sa ilalim ng balat kung saan maingat na ilalagay ang maliliit na bola. Pagkatapos mailagay, ang hiwa ay isasara gamit ang surgical glue o maliliit na tahi. Ang buong proseso ay karaniwang mabilis, ngunit ang pakiramdam ng kirot ay maaring maranasan pagkatapos mawala ang epekto ng anesthesia. Ang paunang paggaling ay tumatagal ng 1 hanggang 3 linggo. Ano ang mga posibleng panganib? Tulad ng anumang pamamaraang medikal, may mga risk na kasama rito. Una ay ang impeksyon. Kung hindi maayos ang pag-aalaga o hindi malinis ang pagkakagawa, maaring magkaroon ng impeksyon sa lugar ng hiwa. Pangalawa, ang pagpepeklat o scarring. Mag-iiwan ito ng maliit na peklat na maaring maging mas kapansin-pansin sa ilang tao. Pangatlo, ang pagbabago sa pakiramdam o sensation. Maaring magkaroon ng pamamanhid o pagiging sobrang sensitibo sa lugar. Ika-4, ang migration, kung saan ang mga bola ay maaring gumalaw mula sa kanilang orihinal na pwesto. Mahalaga rin ang usapin ng consent at legalidad. Siguraduhing nasa tamang edad ka at lubos na naunawaan ang iyong pinapasok. Paano naman ito tinatanggal kung magsisi? Ang pagtanggal ay isang hiwalay na proseso na nangangailangan din ng tulong ng isang profesional. Hindi ito dapat subukang gawin sa bahay. Katulad ng paglagay, bibigyan muna ng local anesthesia ang lugar. Kadalasan, ang hiwa ay gagawin sa parehong lugar ng dating peklat upang mabawasan ang karagdagang pagpepeklat. Gamit ang mga special na instrumento, maingat na hahanapin at aalisin ang bawat bola. Pagkatapos matanggal lahat, ang lugar ay muling lilinisin at ang hiwa ay isasara. Ang proseso ng paggaling ay katulad din ng sa paglalagay at nangangailangan ng tamang pag-aalaga upang maiwasan ang komplikasyon. Para sa aftercare, pagkatapos ng paglalagay o pagtanggal, panatilihing malinis at tuyo ang lugar. Iwasan ang anumang pressure, friction o mabibigat na gawain sa loob ng ilang linggo, ayon sa payo ng doktor. Kailan dapat mag-alala at kumonsulta sa doktor? Kung makaranas ng matinding lagnat, hindi maalis na pananakit, pamumula at pamamaga na lumalala, o anumang kakaibang discharge mula sa sugat, agad na humingi ng medikal na atensyon. Ito ay mga senyales ng posibleng impeksyon na kailangang magamot kaagad. Bilang creator, naniniwala ako na mahalaga ang kalayaan ng bawat tao sa pagdedesisyon tungkol sa sariling katawan. Ngunit kasabay nito, mahalaga rin ang kaalaman at pag-iingat. Tandaan na mayroon ding mga alternatibo. Ang bukas na komunikasyon sa iyong partner tungkol sa inyong mga gusto at pangangailangan ay ang pinakamahalagang pundasyon ng isang malusog na relasyong intimacy. Ang pag-explore ng iba't ibang paraan at pag-unawa sa katawan ng isa't isa ay maaring magdulot ng mas malalim na koneksyon at kasiyahan nang hindi nangangailangan ng anumang surgical procedure. At diyan nagtatapos ang ating video para sa araw na ito. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito upang mas maintindihan ninyo ang prosesong medikal sa likod ng paglalagay at pagtanggal ng maliliit na bola, pati na rin ang mga posibleng epekto nito. Ang layunin natin ay magbigay liwanag at hindi manghusga. Kung mayroon kayong mga katanungan, iwanan lang sa comment section sa ibaba.
At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang content na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.